lalabas na mga drug lord daw, drug lord o drug protectors daw, yung dalawang mayor na ito. Na wala naman lumabas na yung ganong ebidensya o sakdal. Makakasama po natin ang chairman ng House Committee on Public Order and Safety na si Congressman Dan Fernandez. Good morning po. Morning, sir. Ay, good morning. Darius, saka kay Miss Relka. Belsa, yes, magandang umaga sa inyo, sa mga nakikinig sa inyo. Thank you, Elvis. Thank you very much for your time, Congressman Dan. Yes, sir. Sir, Yes, sir. paano po ba itong pinakita nyo na parehong-pareho yung pagkakapatay kay Mayor Halili tsaka Kay kay Perez, Mayor Perez po, Cesar Perez. Cesar Perez ng Los Baños, Los Laguna. Baños. Oo, kasi nung last hearing pa, nagdi-discuss kami about dyan sa EJK. And then na-discuss yung mga extrajudicial killing, tapos banggit yung tungkol doon kay Tony Halili na sniper ang tumira, at nabanggit ni GM Garma yung si Captain Albotra ang sinabi sa kanya na pinagmalaki sa kanya noong nandun sa Cebu, tapos nag-courtesy call sa kanya. Ang binanggit sa kanya nung Captain Albotra na kasama siya sa team ng nag-liquidate kay Tony Halili. So then yung isang witness na Paul Guy doon kay Mayor Cesar Perez, nanonood, nakita niya. Tapos nakita niya yung si Albotra, sinearch niya, nakita niya pagkakahawig doon sa killer na naando sa CCTV nila nung panahon ng iniimbestigahan tong kay Mayor Cesar Perez. And it happened. Bakit niya nagkahinala lang itong witness na ito, sir? Oo, nagkaroon siya ng ng parang inkling na parang pareho tong style ng ginawa kay Mayor ng Tanawan. At sa investigasyon namin, pumapatak, bakit itong pumatay kay itong si Albotra na sinasabi ni Garma na nagmamalaki na kasama siya sa team na pumatay kay Halili. Yun din yung ganung tao ang nag-ikot doon sa Los Baños. And as a matter of fact, itong si Albotra naasahin sa Calamba. Ganun? Dinala siya doon. Oo, 23 days lang siya. Ng Los Baños po ito, ang Calamba. Kalapit ng Calamba ang Los Baños. Kadugtong. Paglampas mo ng Calamba, kung papunta kang south, ang kasunod na bayan na nun, Los Baños, Correct. At yung Tanawan, kalapit din ng Calamba. So, 23 days siya dinala doon. At sabi niya sa amin, 6 days lang siya nag-perform ng kanyang duty. So, anong kanyang posisyon na hinawakan nung nandun siya? Intelligence. Chief ng Drug Enforcement Unit. So, pagkatapos niya magawa trabaho niya na mag-intel siya, binalik na doon sa Cebu. Ilang araw po ba ang pagitan doon sa pagpatay ng dalawang mayor, sir? Medyo yung pagpatay doon kay Halili, 2018. Yung kay kay Perez naman, 2020. Pero what's funny doon, after nung kay Halili, nung na-assign siya hanggang I think parang 5 days before the killing of Halili, ibinalik na siya doon sa Cebu. Ayun. So mawiwindang ka sa mga revelation ng mga to At yung dalawang kasama niya nitong si Captain Albotra from Cebu, sinama niya yung dalawa. At according sa research namin, mga sniper. So, we will be confirming that, kailangan din namin ma-confirm yon. Kasi nga, nakakatakot yung naging pattern nila. At doon sa Paano po ba yung Batangas, pattern na pagkakapare-pareho, sir? Pati plaka kanyo, halos pareho. yes, Yung plaka ng isa, getaway. yung plakang ginamit nila na hindi naka-register is almost 4033. Doon lang sila naglalaro. Yung isa ata 4033, parang isa naman
30 something. Pero halos nirambol lang nila yung numbers. Oh, yung isa 3043, parang ganon. Oh, Yung yes, isa so nirambol lang. 4033. Oh, yes, yes, Oh, yes. ano yes. ito? Ibig sabihin, yung dalawang getaway vehicle ay walang plaka doon sa dalawang insidente. Inimbento lang po sa police report, ganun ba? Correct. Yung nakalagay na plaka na nakalagay doon sa ginamit nilang sasakyan ay hindi register. Kumbaga, ginawa lang nila. Ginawa lang nila yung plaka. Kaya, under the report, I'm pretty sure, sa report ng investigation yan, hindi register yung plakang yon. Prinodus lang po, pinagawa nila sa LTO yung plaka, sir? Hindi, I think ginawa lang nila. Oo, ginawa lang nila at wala ngang ganong register na sasakyan under that number. Okay, walang ganong... So in other words, Okay. parang ano lang instead na using the vehicle without plate number, naglagay na lang sila ng bogus na plaka. Ang problema, yung ginawa nilang plaka, almost the same numbers. Oo. Hindi pa nag-isip ng ibang number. Sir, baka magweweteng din itong mga ito, kaya kasi nirarambol nila. Nakakainis sila, pero Oo. bukod dito sa Yes. plaka, ano po, no, which is already sobra namang ano ito, no, sobrang very strange coincidence, sir, ano, na Yeah. nirambol lang yung 4 na numero. Ano pa po yung pagkakapare-pareho? Yung kung paanong bina-background check yung biktima, binaan muna, yung kumbaga inaano yung mga kilos kung casing, tawag nila. Nagki-casing muna sila. Kine-casing, oho. Oo. Kasi ganito pa maganda dito, Jarius, no? At mo kasi, itong si Albotra, napansin namin sa pagtatanong ni Chairman, I think Chairman Paduano, na pag siya na-assign, sandali lang siya na-assign doon sa mga area. Tapos inaalis na agad siya. Oho. So, we need to find out doon sa ibang assignment niya kung meron ding mga namatay sa mga vicinity nila. So, we need to verify yung mga ganong klase ng report. Kasi dito sa amin, na-assign siya dito, 2 yung namatay, no? Na politiko. And then, ang ginamit, same, yung 5.56 na bala ng M16. Armalite, oho. M16. Armalite, oo. Tapos, sniping ang ginawa nila. At matatawa ka din kasi nga, ang mabigat dito may connivan sa mga pulis. You know why? Kasi nga, Oho. yung chief of police, alam nilang may CCTV, hindi nila isinama sa report. Yung CCTV na present namin. Oho. Yung CCTV na present namin, Saan pa actually, ito? hindi Yung ganun sa Tanawan ito o yung sa Los Baños? sa Los Baños. Oho. Sa Los Baños kasi, merong raw. Raw yung yung mga CCTV na Oo. nakuha namin. Oo. Na hindi ginamit ng sa investigation. Pero Oo. noong pinagdikit-dikit na namin, nakita na namin mula alas 10 ng maga, andun na yung Oo. kasing katawan ni Albotra. Oo. Kasi nakaano Actually, kung i-enhance yun, kaya nga pa-enhance namin baka sakaling makita talaga yung liwanag ng mukha nung tao Kaya po yun. Ay. Kaya talaga yun, sir. Nagagawa Oo, yun. Yung mga getaway vehicles na Yes. hindi po nakita dahil gabi, na-enhance po yun para makita kung ano talaga yung numero na yun. Nagagawan po ng Yes, paraan yan ng oo. mga eksperto. Kaya nga yun ang gagawin namin. Oo. At ang mabigat dun kasi, mula alas 10 pa lamang, yung taong yun, na galing dun sa sasakyan na yun, na kung saan doon andun yung sniper, paikot-ikot na yun, mula alas 10 ng umaga, hanggang mamatay hanggang binaril si Mayor Perez. Nasaan po And siya? then, Nandun sa... Kapag pinanood mo yung CCTV namin, Oo. 4 minutes lang yun Opo. Talagang, nung umatras yung FB ban nila, doon mismo, sa may pader na kalapit nung munisipyo, Mhm. medyo mataas lang yung portion nila, 23 meters away kay Mayor, doon nila tinira. Ang maganda pa rito sa CCTV na to, nakita yun ng tao na yon, pumunta mismo doon sa may mismong area kung saan bumaksak si Cesar Perez, at meron siyang kausap sa cellphone. Siguro ang sinasabi, dito natin siya kailangan matira na mas maliwanag. Parang ganun ang dating At nung Ganon. tinira na. Nung bago Oo. panatan, bago Sir Barilin, sinasabi niya dito ang pinakamagandang posisyon. Ako tingin ko kasi sa Oo. CCTV, nakita namin paikot-ikot yung tao, tapos pumunta doon sa mismong binaksakan nung binarel si Cesar Perez. At Oo. tapos may kausap siya sa cellphone, tapos paikot-ikot doon sa area niya, and then saka siya umalis.
And then, hold and behold, doon talaga binaril si, si Cesar. And a few seconds, Oo. pagkabaril, nakita pa yung flash ng ilaw ng FB nila, Oo. umatras, kaduktong ng isang CCTV na dinuktong namin, Oo. nag-get away na yung FB na sinakyan nila. Ano po yung FB? Aliw- Ano po yung ibig sabihin ng FB? FB ban, yung ban na Oo. tama ba yun, FB ban? Ban. Oh, yung ban na Nakuha po yung plaka ng van. oo, yun yung ACA 4033. Nakuha po yon. Oo, yun yung peke na plate number na hindi naka-register. Pero yung FB ban, yun na nakita talaga doon. Mula umaga, ikot na ng ikot, sinusundan na yung sasakyan ni Ibig Perez. sabihin may actual Nakita na yun. plaka, sir. May actual na plaka. Oo, nakalagay yung plaka. 4033, pero hindi 4033. rehistrado. Ganun po ba sinasabi Hindi niyo? rehistrado, oo, hindi rehistrado. I see. Yes. So doon sa nauna naman, doon sa Tanawan, meron din ganung plaka, nakuha, pero hindi rin rehistrado. Yes, ano naman ginamit nila yung parang aho, nakalimutan ko na 3040 ata, 3340 ata, parang gano'n, hindi ko matandaan. Yun Yung naman, isa, AHO, yung isa po, AHO, yung isa, yung isa AKA, yung isa HHO, yung isa, 4033. yung isa ACA. Yeah, ACO ata, ACO. Yun naman nakita, Jarius, a day before, may umiikot na Innova Oho. na yun naman ay pumupunta doon sa sementeryo na kung saan 73 meters doon sa Burol away doon sa pinagbarilan kay Tony Halili. Really? Oho. So 73 meters naman ang layo. So yun ang nakita naman yung Innova na ando naman yung plate number na yun. Paano nyo, sir, nakuha itong mga CCTV na ito? Yung isa 2018, yung isa 2020 pa. Oh, yung 2018, yung kay Tony Halili, nagbase na lang kami doon sa kasi parang walang case na na-file doon sa sa kay Tony Halili. Hindi ko alam kasi wala pa nakikipag-coordinate sa amin tungkol doon kay Tony Halili. Pero ang pinagbasihan namin news na galing sa sa TV sa ABS-CBN. Yun naman sa kay Mayor Cesar Perez. Kaya naman namin nakuha yung CCTV kasi nga nakipag-coordinate sa amin yung si Consul Norbin Tamisin kasi nga siya yung pinagbintangan sa pagpapatay. Opo, ito yung inaanak ni Mayor at nakalaban niya sa inaanak ni Mayor Perez pero nakalaban niya sa isang halalan. Yes, Opo. number 1 councilor siya. Opo. Tapos kilala ko yung taong yan kasi nga naging vice governor ako doon. At I pretty know the guy na alam ko hindi gagawa ng ganong klase ng krimen. Naglalaban sila sa politika pero healthy competition naman yung kanila. Anong pangalan Talagang po ng konsehal, Paul sir? guy. Ano pong pangalan ng konsehal? Norbin Tamisin. Tamesin, oo. Oo. At hindi po siya violenting tao. Kanya. Hindi. Ano yan matinong tao yan. Ang problem doon, kasi nga dahil siya yung kalaban sa politika, Opo. tapos siguro siya yung napili nila. Ang mabigat, 4 silang naglaban, pang-4 pa siya. Pang-4 siya. Oo. Kulelat siya sa labanan. Kulelat siya sa labanan, pero Oo. ewan ko kung bakit siya ang napili kasi nga siya yung vocal at itong taong to kasi mahilig tong yung kapag yung medyo hindi tama yung ginagawa ng complain siya ng complain. Oo. Siya, very frank. Kaya siguro siya napili. May tanong lang po si Miss Relza. Congressman Sige, Dan, Relza. paglilinaw lang po, ibig sabihin niyo po ba na itong lahat ng details na to ay hindi po lumabas sa police report nung inimbestigahan yung pagkapatay po ni Mayor Cesar Perez? Wala. Yung CCTV was not presented. At yun ang nakakalungkot doon. Kasi ikaw, halimbawa, chief of police ka ng Los Baños. Di ba unang-una mong gagawin kapag merong ganyang klase ng patayan? Tingnan natin CCTV na nakakalat sa buong bayan. Di ba, yun parang protocol na yun Wala silang pinresent. Kitang-kita mo doon, natumba si Mayor, binaril si Mayor, naglakad si Mayor. Lahat ando na yung elemento pero hindi nila ginamit. Pero
lumalabas, pinatawag niyo po ba yung chief of police dati, nung Los Baños? Yes, oo, si Garduque. Ano po Andun siya. paliwanag niya at nangyari yung Ito nga mabigat Adjayus sabi niya, kino-question siya ni Chairman Acop. Sabi niya, you're under oath. Sinasabi mo ba dito na yung mga video na pinakita dito ay ginamit sa kaso? Sabi niya, opo, ang tanda ko ginamit po. Sigurado ka? Opo, ginamit po yan. At pag napatunan... Ay, putol ba tayo? Naputol po ata. Naputol? Paayos na lang po. Pakicontact po Oo, agad. yung very ano na ito. Ang tindi na yung suspense. Suspense part na po tayo Oo, sa nasa hearing. suspense. Oo, grabe. Hop! Ayan, ano nangyari? Na ano? Ayun, tatawagan po uli ng studio kasi nagkakaroon po tayo ng problem sa connection po ni Congressman Dan. Pero ayun nga po, kasi yun din po yung nakakapagtaka, bakit hindi po sinama yung CCTV footage na yun? Oo nga, no? Bakit? And may inside job ba na pinoprotektahan Oo, ba ng police yung pagkamatay? Yun, tanong Parang natin. ganun po eh. Oo, yan. At tinatawagan lang po natin si Congressman Dan. Oo. Teka, huwag muna kayong tatayo at baka, kaya ba tumakbo muna mag-bathroom break daw? Bathroom break? O, yan. Ayan. Hello? Okay, yan. Hello? Sir, hello. Magandang umaga Yeah. ulit, sir. Oh, naputol. Sorry, Opo, naputol. no problem po. Sir, Oo. nasa suspense na tayo. So, Oo, ano po suspense sinabi na nga sinabi ni Congressman Acop, dating Yes. CIDG chief yun, ano? Ano po? Kaya sinabi, investigator oo. talaga yan. So, tinatanong, pagka hindi ka magsabi ng totoo, under oath ka, ano? Pero, Oo. pininisinta nyo ba talaga yung CCTV na yan sa korte? Ano po ang sagot? Sabi niya, pinisinta daw nila. Oo. Sabi ko, ngayon, mukhang meron na kami mga documents pertaining to the whole of investigation para makita natin kung pinresent nila. At kung hindi nila pinresent yun, we will be citing him in contempt. Oo. Kasi ang makakaalam po niyan, si Konsehal Tamesin. Kasi nandun siya sa lahat ng hearing. Tama po ba, sir? Yes, oo. Oo. As a matter of fact, si Tamisin kasi, ang nag-prepare daw ng lahat ng mga ng case no against him ay yung mga police talaga. Oo. Ang nakikita namin doon during that time kasi noong 2020 medyo mainit na yung EJK. Oo. And basically siguro marami ng pataya ng mga mayors na unaccounted, walang napapailan ng mga kaso. Oo. Siguro may ito ano ko lang to, theory ko lang na siguro may mga order na kailangan merong ibang makasuhan para hindi lumabas na EJK yung kaso nung Mayor Cesar Perez. At ito ang nakita nila tong taong to. Oo. Kaso Bakit yung kay Darius, Halili po, wala pong na ano ron? hindi ko alam yung kay Halili Actually, hindi ko pa nga masyadong nasa-search yung kung may case na filed against the perpetrators Pero I'm pretty sure meron siguro or talagang wala silang na-file. I have to look for that. Oo. Kayo po mismo, anong bayan po kayo ng Laguna naman? Ano po ako Santa Rosa. Ah, po okay. ako sa Santa Rosa. Kaya Okay, unang-unang bayan mula Maynila. Oo. At yung pong Los Baños na yan, malapit din po sa amin yan. Oo. So, halos lahat ng politiko dito sa Laguna, kilala po natin dahil naging vice governor po tayo. Oo. So balikan ko lang, ano? So, ang nagpresenta nung tumulong sa inyo, nakakuha nito si Tamesin, ano? Itong CCTV. Kaya, he would know. Yung CCTV, medyo sinerge din po natin. Oo. Nakakuha tayo sa ibang mga sources natin. Oo. At ang makita ko yun, medyo mahahaba. Ang ginawa natin, pinagduktong-duktong natin. Oo. Kasi ang daming area yung CCTV. Oo. Kumbaga, nung pinagduktong-duktong natin, sabi namin, parang itong taong to nandun sa lahat ng lugar ng CCTV. Nung pagduktong-duktong na namin, nakita namin, Oo. hanggang doon sa pagparada ng sasakyan at barilin andun siya. Kaya sabi namin, ay nako, talagang tinrabaho. Ang sabi po ni Police Chief Garduce ba yun? Garduque. Garduque, ano po? Ang sinabi niya po ay nung sinampahan ng kaso po etong si Konsehal, kasama po niya yung anak mismo nung napaslang na Mayor Perez. Yes. Oo, kumbaga, ang sinasabi niya, pabor po yung pamilya na kasuhan na isakdal yung Tamesin.
Oh, yes. Oo. Oho. Pero ang sabi po ni Congressman Acop, hindi totoo yan kasi tinetext nila ako habang naghihiring tayo. Kaya nga, alam mo, Kakausap niya na po talagang yun. Oho. kapag nagsisinungaling ka talagang lalabas at lalabas yung katotohanan eh. Alam mo, nakakalungkot yan. Kasi nga, tinanong ko nga ako nagulat din ako kay, ah, kay Chairman Acop eh. Sabi ko, pare, nag-text talaga? Oho. Oo, eto, kita pa niya sa akin. Sabi niya, Pinakita niya yung text sa inyo na nag-text na hindi totoo yan na na oo, kaya na kasi pinaka. nga, Pero nakulong Ah. nasentensyahan po itong konsehal. oo. Kaya nga, At hanggang ngayon, preso po siya. Preso po ba siya ngayon? hindi, wala na, kalabas na siya, nag-bail na siya kasi nga mahina yung kaso. I see. Kasi nga, unang-una pag nakita mo yung sketch nung killer, ang layo-layo kay Norbin Tamisin. Oho. Ang layo-layo. Tapos magtataka ka bakit si Andula, si Oo. Colonel Andula na classmate nung Albotra, no? Oho. Siya pa yung humuli kay Tamisin. Di ba? Pwede namang ang humuli taga Los Baños o Kabuyaw. Ay, Hindi, tiga siya saan pa po yung talaga. humuli? Siya pa pumunta doon sa Baguio para hulihin tong si Tamisin. Tiga Eh, saan po ba siya? Anong pong unit siya ng pulis? Si Andula naman, taga Batangas siya si IDG ng Oo. Batangas. O, ba't hindi Tapos, si IDG Laguna? Hindi siya si IDG Laguna. Oo. Di ba, normal yan. Merong Oo. di Laguna na yan. Kasi may CIDG kami sa Laguna eh. Bakit siya Oo. pa yung nanghuli? Pero normal din naman yun, nanguhuli sila. Pero sa akin dito, parang classmate mo pa si Albotra, yung pinaghihinalaan Oo. na Tapos, nagsabi, Oo. na sinabi ni Garma na sinabi sa kanya na sila ang tumira kay Cesar Perez. at si Albotra ay nilipat mula sa Cebu kung saan chief of police naman si Garma nung panahong yon. Oo. Ang ganda nangyari doon. So, from Cebu, itong si Albotra, nilipat siya sa Calamba ng 23 days. After ng 23 days na magawa na niya yung kanyang assignment, ibinalik siya doon binalik siya sa Cebu. At Oo. doon siya, umattend siya nung parang assumption ni Garma. At after 3 days, Oo. noong July 4 to 5, nag-courtesy call siya doon kay Oo. Garma. Oo. Tapos, ayun, doon niya nakwento na sinasabi niya na, Dapat ayun, tumatay. siguro, pinagmalaki yung July 2 killing. Pero Malapit dati lang na yun, sila 3 araw magkakilala lang. ni Garma. Ha? Bakit siya pagmamalakihan ng ganon, sir? Magkakilala Kasi- na sila. Oo, tinatanong nga namin, ano bang tinanong namin si Albotra, may galit ba sa iyo si Garma? Para sabihin ito, wala naman daw. Naging mabait naman daw si Garma sa kanya. Tinanong Oo. namin si Garma, meron ka bang galit kay Wala naman, mabait naman din daw si Opo. Albotra dahil nga Oo. pero magaganda naman yung assignment na bigay niya. Oo. Oo. Saka, so ang pumayag na ilipat dito sa kabilang sa Laguna mula Cebu City si Captain Albotra ay yung dating chief of police bago kay Garma, ganun po ba? Hindi, I think may mga dyan sila, yung provincial director siguro, or basta nung nilipat siya doon, kumbaga, tingnan natin kung sinong nagpalipat doon, sinong nag-request, sinong nakapirma. Oo. So basically, doon mo Matetrace po ba makikita yun? yan. Oo. Ha? Matetrace yun? Oo, matitrace natin yan. Oo. Kasi aalamin natin sa kanila kung sino ang nagpadala sa kanila doon, at sino Oo. yung nagbalik sa inyo doon. Oo. So, malaman natin bakit ganun kadali. Oo. At tapos, Kasi po, hindi basta ginagawa yun na isang officer, ililipat mo, tapos magsasama pa ng 2 tauhan. Yes. Hindi raw po ginagawa ng isang matinong commanding officer yon kasi, sige, kung kailangan ng officer na yun ilipat dahil may nagre-request, pagbibigyan mo. Pero hindi ka papayag na isasama niya 2 pang tao niya na non-commissioned officer kasi mababawasan ka ng 2 tao. Oo, tapos sniper daw. Oo. Mga kailangan mo. Yun ang nakakaano doon eh. Yun ang nakaka-shock. Shocking yun eh. Kasi nga, parang atang mga pagkakataon, parang, di ba, parang lahat nagtatama. Oo.
Oho. Di ba? So, Nasign ka itutuloy- doon, tapos, Oho. ha? So itutuloy pa po itong investigasyon tungkol dito, sir, yung Oo, inquiry nyo tungkol dito. Oo, dapat kasi dito natin makikita na if ever, no, yung pattern. Tapos at the same Oho. time, yung extrajudicial killing, bakit yung ginawa yon? Dahil Oho. ba sa reward? Oho. Dahil ba merong, kasi alam mo, bumatak din Oho. dito, Jarius, yung order. Kasi Oho. nagkaroon ng memo. Ang Oho. memo sa PNP, yung sa mga high value target, yung negate. Yung word na negate. Yung word na negate is to eliminate, Oho. to kill, Oho. to take off. Oho. Meron silang memo na binabanggit namin, tinatanong namin sila, anong interpretation yung salitang negate? Oho. Kasi nung binasa ni Chairman Abante yung yung Webster, yung Oho. dictionary. Nakalagay negate, to kill, to eliminate, Oho. Oho. to patayin, ganyan-ganyan. Opo. So, kung may memong ganun na nanggaling sa PNP, Oho. then nilegalize nila yung killing. Oho. Oho. Di ba? Which At is yung in memo na yun, violation galing ng our po saan? Constitution. Ha? Galing po saan yung memo? Yun ang ating kasi nung tinatanong namin si Chel Jokno, no, na invited din namin doon. Andun Oo. nga sila nagsasabi nito sa nung sinabit nila. Hindi ko pa nakikita yung memo na may negate. Pero pinag-usapan na namin yung memong yun that was the basis of all the operatives, probably to take that action. Aha. Aha. Okay. Sir, magkakaroon din ng investigasyon ng Senado tungkol dito. Yes. Parang rerun po ang gagawin. Oo. Papanoorin niyo po ito o a-attend kayo ron? Hindi kami, ang gagawin namin, ako, syempre, pag nanonood naman tayo, hapyaw-hapyaw lang kasi siyempre mahahaba mga hearings. So, tingnan lang muna natin kung ano yung sasabihin ni former President Digong because he was invited to be a part of that hearing. Fortunately, sa kanila, maganda makaka-attend. Sa amin, ayaw niya, hindi. ayaw niya tumipon sa inyo. So, tingnan po natin, sir, kung ano yung sasabihin niya doon. At, basically, we'll try to find out kung ano po yung mga niya doon, i-manifest niya, itatestify niya. And sana naman umattend din po sa amin. Oo nga, no. Kasi dun sa, yung mga ganun negate, itatanong niyo yun sa kanya, no? Sino ba gumawa ng memo na ito? Oo, mabigat yun. Kasi nga, alam mo ang tingin ko dito, Jarius, sa akin naman theory ko to. Kasi nga, siyempre, yung mga kapulisan tingin ko, nagkaroon din ng ng parang, na-confuse sila, nagkaroon ng deception. Deception in a way na, ang dating Pangulo, nagsasalita siya ng patayin niya mga yan, ganyan yan. Makikita naman natin. Pero maya-maya, magsasalita yung mga spokesperson, hindi, yun naman ang presidente, nagjo-joke lang yan. Hindi naman totoo yan. Pero bigla ka makikita dito sa PNP, may gantong utos. So, may gantong memo. So, ngayon ng mga pulis, siyempre parang, ano to? Di pwede natin gawin. Di ba? So, ginawa nila, tapos meron pa reward. So, ikaw pulis, ano to, medyo merong gantong order, tapos may gantong pronouncement ng presidente, poproteksyonan tayo. Tapos meron tayong reward na presidente noon, in a speech, tinuro pa kung paano dapat gawin nyo mukhang totoong ng laban. Ganito dapat ang gawin nyo, para mukhang totoong ng laban. Kasi kung hindi, yari kayo. Oo, ano mabigat doon? Alam ko ito dahil prosecutor ako. Sinabi pa niyang ganun Oo. Ang mabigat doon yung reward na binanggit din nila na meron. Saka may quota pa pala, may quota rin, Oo. So, nakita na lahat yun. Sinabi nila Senator Bato, nila Senator Bongo, tapos ni Presidente. At tapos, eto mabigat. Sinabi na ni Ruhina Garma na merong reward system. Sa kanyang affidavit sa Kongreso. At inamin po ba ito ni Leonardo, ni Colonel? Oo, nung una nagsisinungaling si Leonardo na wala daw reward system. Tapos nung tinatanong na siya nila Benny Abante, sinabi niya na meron talagang reward system. Tapos ngayon, ang mabigat doon sa affidavit ni Ruhina Garma na andon, nung panahon pang 1999, meron ng reward system ang Davao. Pa lang.
Oo, Davao pa lang. Kaya yun yung ginamit na pinalaki lamang yung kanilang template. Aha, aha. Oo, yung maliwanag yun. Aha. Okay. So sa susunod po na makikipagpanayam po kami uli, ano? Kasi pero ang next hearing nyo makaundas na raw. Opo kasi nga po ay medyo supposedly nung Thursday bigla namang bumagyo. Oo nga ho. Oo. Ito mag-aano na naman magtatawagan kung ano Oo. availability ng bawat isa Opo. dahil nga yung iba mga nasa